Nung unang panahon sa isang disyerto kung saan walang sino mang nabubuhay, nagkaroon ng milagro. May namulaklak na maganda at kaakit-akit na rosas. Isa itong maliit na usbong na mukadkad sa maliit na bulaklak. At kahit hindi pa kumpleto ang talulot nito, itong pinakamagandang bagay na nakita ng sinuman. Sa tabi ng rosas, may dalawang tumubong cactus. Ang mga pangalan nila ay si Ted at Moose. Maliit na cactus na si Ted at matangkad naman si Moose. May kanya-kanya silang natatanging hugis at masayang-masaya na may rosas sa pagitan nila. Hindi ba't mahiwaga na may namulaklak sa pagitan natin? Tama ka, Ted. Totoo ang sinabi mo. Teka, bakit hindi natin siya pangalanang Magic? Wow, magandang pangalan yan, Moss. At pinangalanan nila ang magandang rosas na Magic. Nung bata pa sila, si Magic ang pinakapasaway. Tutusukin niya si Moss at sisisihin si Ted. Pwede bang tigil-tigilan mo yan, Ted? Nakakainis ang biro mo. Anong biro? Biro ba ang pag-inom ng tubig na dinadala ko, ha? Hindi yun isang biro. Ganito ako nabubuhay sa pag-inom ng tubig na dinadala ko. Oh, yun lang. Yeah, nakakadiri ka, Ted. Basta, huwag mo lang ako tutusukin. Hindi nga kita tinutusok. Ah, At ayun na nga, inabot din sila ng oras sa pagtatalo dahil nandito. Dahil walang sino man ang magbibintang sa maliit at inosenteng rosas. Bilang mga cactus, parehong may sapat na tubig sa katawan ni Ted at Moose. Binibigyan nila ng tubig si Magic kung kailangan niya ito upang mapanatiling masigla ang katawan nito. Pareho silang mahal na mahal si Magic at hindi nila sinabi kailanman na mamamatay siya kapag hindi nakainom ng sapat na tubig. Ilang buwan ang lumipas at lumaki na si Magic. Namulaklak siya bilang pinakamagandang bulaklak sa balat ng lupa. Mayroon siyang patong-patong na talulot at matingkad na pula ang kulay. Nakakagulat pang lumaki siyang mas matangkad kay Ted. Pero mas maliit pa rin kay Moose. Sobrang pinagmamalaki ng dalawang cactus si Magic at patuloy siyang binibigyan ng tubig ng dalawang cactus. Parehong mahal na mahal ni Magic ang dalawang kaibigan niya. Ilang buwan ang lumipas. Isang araw, may napadaang prinsipe sa disyerto. Ano? Isang rosas? Sa gitna ng disyerto? Ito ang pinakamaywaga at pinakamagandang bagay na nakita ko. Lumapit ang prinsipe at tinignan ang bulaklak. Siya ay hindi makapaniwala na ang isang rosas na kayang mamuhay sa disyerto. Kumuha ng palayok ang prinsipe at nilagay sa harap ni Magic. Tinignan ni Magic ang itsura niya sa tubig at sinabing, Ako na nga talaga ang pinakamagandang bulaklak. Tingnan mo, tindig niyan. Ang tingkad at pagkapula. Ang makakapal na talulot. Nakakamangha ang ganda. Ang buong akala ko, kamukha ko sina Ted at Moose. Akala ko, kailangan ko sila. Pero hindi. Kailangan nila ako. Ginagawa ko silang kaakit-akit. Oh, Diyos ko. Grabe, ang ganda ko talaga. Ang ganda naman ng bulaklak na ito. Oh, salamat sa'yo. Sigurado akong magugustuhan to ng aking pinakamamahal na prinsesa. Kung dadalhin ko ito sa kanya, ang nararapat sa iyo ay ilagay sa hardin ng maayos para may pakita kita sa aking prinsesa. pero hindi alam ng prinsipe na kung bubunutin niya ang bulaklak, maaaring hindi mabuhay si Magic pag binunot at nilayo sa pinanggalingan niya. Noong bubunutin na ng prinsipe si Magic, hindi nagdalawang isip sina Ted at Moose na saktan ang prinsipe. Nung lumapit siya para bunutin ang rosas dahil alam ni na Ted at
kaya ni Magic ang mainit na panahon. Aray! Ba't ninyo yan ginawa, mga salbahing cactus? Grabe ang galit ng prinsipe sa dalawang cactus. Kaya sinuntok niya si Moss at sinipa niya si Ted. Ngunit mas lalo niyang sinaktan ang sarili niya. Aray, 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 aray! Kailangan niya nang tumigil. Malungkot na umalis ang prinsipe. Tawang-tawa pareho sina Ted at Moose. Pero hindi natawa si Magic. Bakit? Bakit pa kayo ganyan? Bakit pa kayo naiingit sa akin? Nainggit. Magic, hindi mo naintindihan. Kukunin ka niya para lang sa kanyang sariling kapakanan. Hindi ka niya alagaan. Sino ka? Para magdesisyon kung anong makakabuti sa akin. Ang pagbaon niyong dalawa, ako ang pinakamagandang bulaklak sa balat ng lupa. Hindi niyo ba narinig? Dapat akong mailagay sa hardin upang makita ako ng lahat ng mga tao. Magic, huwag kang masyadong mapagmataas. Bakit naman hindi? At ano naman ang espesyal sa inyong dalawa, ha? Kami ang nagbibigay ng tubig sa iyo. Ano sa tingin mo? Paano ka nabubuhay, ha? Pero hindi nakinig si Magic sa dalawang cactus. Nangako siyang hindi na hihingi ng tubig kay Moose at Ted. Simula sa araw na yon, hindi na sila kinakausap ni Magic. Nung unang araw, masaya pa si Magic. Pero nung lumipas na ang isang linggo, halos hindi na siya makatayo. Magic, huwag kang matigas. Baka mamatay ka. Oo nga, Magic. Ikaw pa rin ang pinakamagandang bulaklak pagkatapos mong uminom ng tubig. Hindi ako hihingi ng tubig kailanman. Hi. Lumipas ang isang araw at ganap na nakabaluktot si Magic. Nangihina na siya at napaiyak. Bakit? Bakit pa nangyayari ito sa akin? Dahil kailangan mong uminom ng tubig upang mabuhay ka kaya. Ayahan mo kami tulungan ka namin, pakiusap. Gusto niyo pa rin akong tulungan? Kahit hindi ko gustong humingi ng tubig. Pero napagtanto ko na ang aking pagkakamali. Naging masama ako sa inyong dalawa. Patawad sa inyo. Natuwa ang dalawang cactus sa paghingi ng tawad ni Magic. At binigyan nila ito ng tubig, kaya bumalik ulit ang sigla ni Magic. Patawad sa inyong dalawa. Okay lang yan, kalimutan na lang natin ang lahat na ito. Oo nga, magsimula na lang tayo ulit. At ayun na nga, naging masaya uli ang tatlong magkakaibigan. Napagtanto ni Magic ang kanyang pagkakamali. Ang wakas. Dapat nating tandaan, huwag tayong mapagmataas. Dapat mahalin natin ang nagmamahal sa atin at may malasakit upang tayo ay matutong magrespeto, magmahal at magmalasakit. Yay!